of Christians binabago ng Panginoon araw-araw. Kaya kapag tayo binabago ng Panginoon araw-araw, magpasalamat tayo. Amen? Kasi nagpapatunay yan, may buhay, mayroon kang buhay ni Kristo na nasa iyo. Pero kapag hindi nga nababago, kapatid, baka walang naitanim na buhay ni Kristo sa iyo. Buhay pa po ba tayo? Amen. Si Kristo ang buhay. Kaya kapag kapag si Kristo ay nasa atin, may nyulat tayo ni Kristo, may pagbabago tayo. At higit sa lahat, pati yung mga kasama natin sa buhay, sa bahay, ay magbabago rin. Magbabago rin sila. Meron yung isang mag-asawa laging nag-aaway. Ang sabi nung lalaki, baka yung biyanan pala niya, biyanan ba yung parang story nito? Yung Mrs. Parang story niya ganito. Gusto niya hiwalayan. Gusto na niya maghiwalay sila mag-asawa. Bakit? Kadadada. Laging dinadadaan ako. Lagi ako inaarmanay, pastor. Lagi niya ako inaarmanay. Kaya sawang-sawa na ako. Gusto ko lang iwalayan, pastor, para tumahimik na ang buhay ko. Gulo-gulo. Then, ang lang ginawa ng sinabi ng pastor, ganito gawin mo. Kapag nagagalit na, yan, may pinapakain eh. Bigyan mo ng ganito pagkain yung paborito niya, bigyan. Pagkalipas na isang buwan, tsaka mo hiwalayan. Tingnan ko lang. Ginawa yun. Panoong nagdadala ng ganun, binigyan ng, hindi na siya madadaan kasi kakain, paborito. Pagkalipas na ilang buwan, lumapit hihiwalayan mo na? Hindi, pastor. Bakit? Mabait naman na. Mabait naman na. Hindi na. Kasi kung minsan, ang apoy ay lumalaki kapag dinagdagan mo ng isang apoy. Nagalit na siya, ikaw rin naman. Galit ka na rin, talaga magliliyab yan. Hello? Kaya sa mga nag-aaway, maging mag-asawa mano-ano, kapag galit na isa, medyo pumayapa ka muna. Huwag mong sabayan ng singhal. Huwag mong sabayan ng resback ng mainit. Kasi kapag ginawa mo yan, magkakapikunan kayo dalawa. At pag nagkapikunan kayo dalawa, baka maghamunan pa kayo. Yes, totoo yan. Mayroon nga nagpa-counsel, maghihiwalay na sila. At natuluyan naghiwalay. Alam niyo kung ano ang dahilan? Pagkakabit lang ng kulambo. Yun ang pinakatugat ng paghihiwalay. Bakit? Pagod si Mr. galing ng bukid, nagtrabaho, nahiga na, hindi na ikabit yung kulambo, sabi ng misis, at pag matutulog ka, magkabit ka ng kulambo. Pagkakabit ka ng kulambo, nagkatamaran, hanggang sa nagkasinghalan, nagbalibaga na masusakit na salita. Lumabas na yung iba pang mga itinatago, lumaki yung apoy, naghamunan, naghiwalayan. Ikaw, kung gano'n gusto mo. Naghiwalay sila. Nung lalaman, ano pinakawad? Magtatali mo na kulang po. Kaya kung minsan mga kapatid, bilang mga Kristiyano, alam po ba ninyo, tayo mga Kristiyano, tayo dapat laging nag-aadyas. At ang sabi ng Bible, mapalad ang sino mang taong nagiging daan ng pakikipagkasundo. Kaya sa kapayapaan, hindi na iniisip dito kung sino ang may kasalanan. Kaya kung minsan, pasensya na po may mga lalaki rin na-abuse. Hindi lang babae ang na-abuse. Pati lalaki kung minsan. Bakit? Dahil lamang yung lalaki ayaw niya ng away. Ayaw niya ng mayroon. Umatahimik na rin.
Ayaw kong away. Ang dami na tagtat na. Natagtat na si Mister. Pasensya po. So, ayaw lang ni Mister Merong na lumaki yung gulong. Kaya tumatahimik na. Ayan, kayo mga babae, pag-aralan din. Hindi naman siguro lahat ng lalaki ganun din sa lahat ng babae ganun. Ayan. So, baka pagbaba ko dito mamaya eh. May mag-text na sa akin dyan. Hindi naman ako ganun, pastor. Wala na to. Okay. So tayo, yung buhay ni Kristo na binigay sa atin ay nakaka-influence para sa iba. Para magbago. So now, sa paglalagong, naglalahat, pakinggan po ninyo ito. Tayo tinubos at pinalaya ni Jesus. At dapat patuloy at patuloy na sikapin nating mamuhay ayon sa pananampalataya. Gusto mo bang mag-ilaw bilang ilawan ni Kristo? Ipalinis mo ang buhay mo. Mahirap, masakit, ngunit marapat lang. Unawain mabuti ito. Ang salita ng Diyos ay matalim, pero nakagagaling. Basahin po natin mabuti. Hindi po si Pastor Rio sa nagsasabi dyan kung hindi ang salita ng Diyos. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Para magkaroon po tayo ng lakas na lumaban. Hindi ba ninyo alam na ang kasalanan, ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Hindi makapapasok sa kalangitan. Wala siyang bahagi sa kaharian. Sino ang mga ito? Sabi niya ito, huwag niyong dayain ang inyong mga sarili. Kanino sinasabi ito? Sa atin ngayon. Sa ating mga mananampalataya, sinasabi ito ni Pablo, huwag niyong dayain ang inyong sarili dahil hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos ang sino man makasalanan. Sino ang mga yun? Sabi niya rito, ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos, Diyosan. Nangangalo na. Hindi po ako ang nagsasalita dito. Kikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw. Sakit. Mamarga. Naglalasing. Second translation is one partikero kung nanalin Ilocano. Nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Masakit. Pero sabi ko, sasabihin ko kay ito, Lord. Pero marapat lang. Asyo, pastor. Mahal tayo ng Diyos. At ayaw ko rin namang panagutan sa Panginoon kung hindi ko ito ilalabas. Actually, hindi ako yung nagsasalita dito sa tekstong ito. Si Pablo mismo nagsalita dito. This is from the Word of God. Kaya dito, sinasabi ko ito upang sa gayon, magkaroon tayo ng lakas na labanan ang mga ito. Mayroon tayong lakas na ipaayos sa Diyos ang buhay nating magulo. Ang buhay natin na hindi tama sa Diyos. Ipaayos natin sa Panginoon. Lahat tayo ay may tama. Lahat tayo, mga kapatid, ay mayroong sakit na spiritual. At tanging salita lang ng Diyos ang magsasabi ng sakit natin. At ikaw lang ang nakaalam ng iyong sakit na spiritual. Ngunit ang tanong, hahayaan mo ba nasa iyo ang karamdamang spiritual na yan? Ang sabi ng banal na kasulatan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos.
Ngunit gustong ipaunawa ni Pablo. Verse 11. Ang sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon. Hallelujah! Ang ibig sabihin, marami nang nagtagumpay. At tayo, magtatagumpay din tayo, mga kapatid. Kaya sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo ng sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Hallelujah! Nasa atin ang Espiritu ng ating Diyos. Nilinis tayo ni Jesus Christ. Pinatawad sa kasalanan. Kaya anumang nasa iyo pa ngayon, kasama yan, binayaran ni Kristo, isurrender mo na yan. Amen? We are now in the last days. Our new life in Christ ay nagsusumigaw. Ipakita mo ang buhay ni Kristo sa iyo upang mailawan ang mga kabahay mo para sila mismo maniwala. Totoo ang Diyos na pinaglilingkuran mo dito sa bibang. At kapag nagawa mo yan, sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos na nasa iyo, mapatutunayan nila na ang Diyos natin sinasamba dito sa Bipag ay ang Diyos ni Abraham, na Isaac at na Jacob, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na buhay at muling paririto para tayo kanyang kunin. Sila mismo lalapit at sasama sa atin. So mga kapatid, patawarin niyo ako kung nasaktan ko kayo ngayon. Pero sabi ko, salita ito ng Diyos at hindi ito dapat itinatago. Iiyak mo sa Panginoon kung hirap ka. Mag-prayer and fasting ka para magawa mo. Dahil ang pagtitiis, nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga, nagbubunga ito ng tagumpay ng buhay. Kung hindi mo ilalaban ang iyong kabanalan, hindi ka magiging matagumpay. Kaya simulan mong ipaglaban ang iyong buhay. Ang iyong kaluluwa, ipaglaban mo. Laban sa kaaway. Now is the challenge for us. Isang tanong, lumalaban ka ba talaga para sa kaluluwa? Amen. Kung hindi pa, sana na-challenge ka ng salita ng Diyos. Ngayon, simulan mo nang ipaglaban ang holiness ng buhay mo. Ipakita mo na that you are righteous because of Jesus na nasa sa iyong kapatid. Hallelujah! Isuko at ipasakop mo ang lahat-lahat sa buhay mo sa Diyos. Isuko mo sa Diyos lahat. Matthew chapter 7, verse 21 to 22. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng langit. Kundi yun lang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At marami magsasabi sa akin sa huling araw, Panginoon, hindi po ba nangaral kami sa pangalan mo? Nagpalayas pa kami ng demonyo in your name. At nagsigawa pa kami ng milagro in your name. Ngunit, sabi ni Jesus in verse 23, sasabihin ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin. Kailanman, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nailista, nabasa kanina, kung ano yung mga kasamaang ayaw ng Diyos. Maybe, ginagawa mo ito ngayon. Now is the time for you to surrender sa ating Panginoon. Dahil mahirapan ka umusap kung may tali ka, kapatid. Gaya ng inawit ng mga kalalakihan noong linggo.
Paano na ito, Brother Ricky? Di ba na Kristiyano sala nga sa o? Paano na ito na, Brother Domen? Di pa na Kristiyano saan lang nga sa o? No ikat ipakita, iti aramid mo, kababalin nga dakis, mabal-baliwanin, binago ito, lupod no, inawat mo, ni Jesu Cristo. Di pa na Kristiyano, saan lang nga sao, no di kat ipakita, ipanagbalbaliw mo, kababalin nga dakis, mabal-baliwanin, no mas luyasitig mo, tibiyag mo, kini Yesu Cristo. Kakabsat, God is calling us to be holy. At mahirap magpatuloy na nakagapos, nakatali. Tayo ay nasa umpisa ngayon ng buwan ng Marso. Sana maging malaya tayo ngayon sa presensya ng Panginoon. Tumaya tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po sa mga mensahe na ito. Matalim man, but I believe, O Lord, ito'y nakagagaling. Sa sinaman pong tinamaan at nasugatan ng iyong salita, Lord, yakapin po ninyo at iparamdam ang iyong walang sawang pagmamahal at pag-unawa sa amin. Yung sugat na naramdaman namin ay higit pa yung sugat na naramdaman mo noon nung ikaw ay nagsakripisyo para sa amin. Ngayon kami nasugatan, hayaan po ninyo na sikapin namin sa tulong ng Banal na Espiritu na mabago sa amin. Everybody close your eyes and raise your hand. Lahat po ng gusto mag-surrender sa Diyos ng anumang bagay na tinatangkilik niya na ayaw ng Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Sabi mo, Lord, I surrender these things. Sabi mo, sinusuko mo. Sabi mo kung ano yung sinusuko mo sa Kanya. Ugali man yan. Ginagawa man yan. Sige, sabi mo sa Panginoon. Sabi mo sa Panginoon. Open your mouth. Open your mouth. Hallelujah. Spirit of the Lord. Lord, Holy Ghost. I feel the presence of the Holy Spirit now. I feel the presence of the Holy Spirit now. In the name of Jesus. Hinihipo niya ang ating mga puso. Kayong nakararamdam. May sinasabi ang Diyos. Matagal na anak. Matagal na anak. Hinihintay ko yan. Hinihintay ko yan. Now is the time to surrender. Now is the time to surrender. Ibigay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, hindi tinatakwil ko ito. Ayaw ko talaga ito. Tanggalin mo sa akin. Linisin mo ako. Pero gusto lang ng Diyos, yung readiness, yung response mo, na tanggapin ang pagpapakumbaba at si Kristo ang may linas. Ama, sa oras na ito, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Sino mang nangangailangan, Panginoon, ng katatagang kalakasan, pagbabagong buhay, at tuluyang mawala. Lahat yung mga inalis nila, Panginoon, itinakwil ang bawat isa. Sa oras na ito, by the power of the name of Jesus, tubukin ng apoy ng Banal na Espiritu in the name of Jesus. In the name of Jesus, matupok sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Angel of heaven, the heavenly host, I ask, the heavenly host, hallelujah, uproot sa aming katauhan ng mga bagay na surrender na yan, totally niya uproot, pati ugat, in the name of Jesus. Now, angel of the Lord, tanggalin lahat sa amin, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Whatever spirit na ayaw ng Diyos, I command, by the power of the name of Jesus, right now, sa oras na ito,
Sa pangalan ni Jesucristo, binubuhos ko ang dugo ni Kristo ngayon. Ang dugo na nabayubay sa krus, bumuhos sa krus, lahat na nandito, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng paghuhugas ng dugo ni Kristo ay aking binubuhos ang dugo ni Jesus ngayon. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus ay malinisan ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus right now, flow the blood of Jesus. Flow the blood of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Now. And I command every kind of spirit na hindi karapat-dapat sa Diyos sa oras na ito, come out now from that body. In the name of Jesus, come out now. In Jesus' name. In the name of Jesus. Come out now. In Jesus' name. I command all those kind of spirit out. Out. In Jesus' name. In Jesus' name. Out. In Jesus' name. Huwag po niyong kontrolin, mga kapatid. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa pangalan ni Jesus. Out all that kind of spirit. Wicked spirit, out. In the name of Jesus, out. In the name of Jesus. Sabihin mo rin kung anong espiritu yung nasa iyo, gusto mong maalis sa iyo. Espiritu, mga ugali yan. Sabihin mo, maalis ka sa pangalan ni Jesus. Tinatakwil kita, come on. Hallelujah. Hallelujah. Pour out now the blood of Jesus. Pour out now the blood of Jesus. In the name of Jesus. And I ask the fire of the Holy Ghost. Consume every kind of spirit na hindi sa Diyos. Sa oras na ito, mula sa kanilang mga puso, let the fire of the Holy Ghost mag-penetrate in the name of Jesus. Now in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Oh, yes. Yes, out. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Continue to minister, Lord. Continue to minister in everyone, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po ng maraming sa iyo. Thank you, God. You called us, oh God, sa holiness. Gusto mo mag-purify ang iyong mga anak, Panginoon. Gusto mo ma-purify kami lahat. And now, Lord, let the purifying blood of Jesus to purify your people. Hallelujah. Yes, begin to feel the presence of the Holy Ghost. Yes, purify your people, Lord. Every unknown spirit, wicked spirit, sinning spirit. As we sing this song, Lord, allow your Holy Ghost, O Lord God, with your angels, to uproot all those kind of spirit na nasa aking mga kapatid, na sa bawat isa, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Let the blood of Jesus to blast out all those kind of spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Purify your people. Oh, God. That is my prayer now. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Yes, Lord, as we sing this song, Lord, hayaan po ninyo na ma-approve, Panginoon, ang mga spirits na yan sa bawat kapatid ko na nandito in the name of Jesus. By the power of the blood of Jesus, we flush out the kind of spirit. And by the fire of the Holy Ghost, matuyo ang kandang pinagdala in the name of Jesus. Right now, in Jesus' name, and in Jesus' mighty name. Hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah. Oh God, make us holy, Lord. Make us holy, Lord. We pray. In the darkness
the likeness, righteous in the way. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Yes, Lord, purify your people, Jesus. Purify your people, oh God. Hallelujah. Manatili tayo mga tayo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. We bless your mighty name, Lord. And as one body, Lord Jesus, we thank you sa iyong instruction to Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tinatawag ang mga ushers na siyang magdi-distribute ng mga pag-inumin na tinapay. Habang dinidistribute ang tinapay at inumin, tayo umawit. Salamat. Salamat sa iyo. Lahat po ba ay may hawak ng tinapay at inumin? Asherets, meron pa dito sa kabila na wala pang inumin at tinapay. Sige, manatili po tayo sa ng manalangin. So bago po natin inumin at kainin ng tinapay at inumin ito, babasahin ko muna sa libro ng Lucas, chapter 22, verse 19, hanggang verse 19 to 20. Ito po ang sinasabi niya. 19, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos sa pinagtitibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Amen. So, ang tinapay po na ito ay sumisimbolo sa katawan ni Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ang inuming ito ay sumisimbolo sa kanyang dugo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na Ama, Jesucristo, maraming salamat, O Lord Father. Maraming salamat sa iyong sakripisyo, Lord, sa krus ng Kalbaryo, O Lord Father God, na ikaw ay nabayubay sa krus, O Lord Father, na kami ay iyong inilinis, O Lord, sa pamamagitan ng iyong dugo, O Lord,
na lahat ng aming kasalanan, O Lord, Father God, ay Ikaw ang umako, O Lord, Father God. And Lord, ngayon, kami ay naniniwala, O Lord, na Ikaw na aming Diyos, O Lord, ay nabuhay sa ikatlong araw, O Lord, Father God, at Ikaw ay naging matagumpay, O Lord, sa mundong ito, O Lord, Father God. Lord, kami ay nagpapasalamat, O Lord, Father, sa iyong ginawa sa krus, O Lord, Father God, na kami ay dahil kami, O Lord, ay hindi nararapat sa iyong harapan, ngunit sa iyong sakripisyo, Lord, kami ay iyong ginawang qualified sa iyong harapan, O Lord, Father God. Lord, maraming salamat, O Lord. And Lord, ngayon, O Lord, inaalaala namin, O Lord, Father God, ang huling hapunan na ito, O Lord, dahil alam namin, O Lord, na iyong pangako, O Lord, Father God, na ikaw ay babalik muli, O Lord, Father, upang aming ikaw ay makasama, O Lord, Father God. Lord, Lord, ngayong umaga nito, Lord, Father God, lahat ng papuri, pasasalamat, O Lord, ay para sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon nga po, ating inumin at kainin ang tinapay at ang juice na ito. Sapagkat sa tuwing kayo kakain ng tinapay na ito inom sa sabi ng Panginoon, ipinahayag natin mga kapatid ang kamatayan ng ating Panginoon para sa atin at ang muling pagparito niya para tayo kanyang puno. Ito ka tayo mga kiniapo Diyos, itihaan niya ako Jesus, ito ka tayo man iti panagsublim ako, urayan ka, iti makakuyog ka, nagsakli ka na. Di pa nagsublim urayan ka ako, Jesus, di makakuyog ka, di makakuyog ka, nagsakli ka rarwa ka, nagsakli ka rarwa, bagang katikilatong ko, at tuloy kinakot ko na maswa tupusukin ko kung wangay karalwa sa likwa tulungo at makabilang ako wakay bayla kamay ko tutunan ito sa rin kadi kasi inanong ko ako inanong ko isulain ama ikakaraan ko arapatin na ibagang tulungan na kanot ako tulungan na kanot ay parikan ka hindi pa nagsubli palay ni Ama, katwakan mo Jesus, katwakan mo Jesus, itiang na nayon, inagsabihan, pagsabihan, aging katupasyahan, palubyan, sa laki sa puso, sa laki sa puso, tiyayan mo kanya, tiyayan mo kanya, taing to, umay ka, sinanamaan katwakan o Jesus na ito umay kahapon taing to umay ka at sinanamaan katwakan o Jesus when ang Diyos at yaman kami si Kati May dahil itindihan nila ako para makita kami kasi di pagayatan mga Diyos
yaman kami. Tutuloy mo ka dalusan, ito gamay sa kata kami, tapos maaramat mo Apo Diyos, iti pagdariyan. Thank you, Apo, di kararang may sublimi kong katidayo, Gloria, hindi nadalayan ko Jesus. Amen. Yaman tinanong, iti MC kayo, di ba nagpatuloy kayo sa